Malakas na yung five challenges natin ay patuloy na sige, tumayo tayong lahat. Panalangin muna natin sandali ang mga kababayan natin. Nararanasan natin yung mga nararanasan nila. Lalo particular sa Cebu, no, sa Eastern Samar, pati sa Bicol. Pag-pray natin ngayon, bawat isa manalangin tayo na empathy prayer, Lord Ronnie, Terry, kung kailangan umiyak tayo. Sige, mag-misa tayo manalangin ang sarili. Ito po mag-intervene, Panginoon. Ini-infected po namin ang kanilang kabayan na nasa Bicol, sa Aurora, sa Quezon, datang abutin ba sa Eastern Samar, Panginoon, datang abutin, ingatan mo po sila, pagpalain mo sila, Panginoon. Wala po kami, hindi namin kayang magbigyan sila ng financial, ang kailangan, kaya itulog lang natin sila yung panalangin, Panginoon, para sa kanila. O po, Panginoon, may hawak-hawak, may tangang-tangang ng buhay. Ang bagyo, Panginoon, ay maliit lang pa na, maliit lang dito po sa iyo, hindi namin alam kung paano na bawat nangyayari ito. At inaalaw mo ito, Panginoon, sa palit, dito kami nag-i-intercede, nag-i-intervene pa kami sa mga bahay na babang sila, mga barangay, pagpalain mo sila, mapagpapalay sa mga kalawang nila. Tawag pa, ang bagyo nito, pinawin mo, nisawin mo, kumanggawa na ako natin, dumaan-dawa mo sa pera natin. Niglay na ang bagyong Duwate, isa ordinary storm ng Panginoon. Salamat po ba ng Diyos, lahat ng palahin mo ngayon. Kayong malakas, pag-ibig ko sa pag-ibig, pag-ibig ko ang mga nagkakalinga, nag-iingat ko mga kamay, yung mga premang kamay sa mga kamay ito, pinagkakating alam ng kababayan namin na inaabot ng diametro ng bagong ito ng bagong ito. Salamat po, dakilang Diyos sa itong lahat ng kapurihan. Salamat kami dakilang Diyos sa aming isahin. Sa tayo mga kamis at mga kapalang pangalan ng Yeshua ng nasa at ang pangalakas sa aming Diyos at nag-iisa po po ng tayo ng pawa ang mga sa Diyos sa Diyos. Ay, bago ang lahat, pwede tayo po. Bago ang lahat ay, nung namimingguhan dito kasi may nangyari. Bigyan ako ng tawad sa kay Yurisa. Pero ginising ako ng Panginoon madaling araw. Tinuruan ako ng Panginoon. Kasi ano ako naging maramdamin na ako Nag-umpisa to no, siguro 55 ako. Pero pala matatanda, naging maramdamin siya. No? Kahit po ng kabagay-bagay, pinalalaki niya. Pero madaling araw ginising, madaling araw ginising ako ng Panginoon. Ngayon ko ng tawad talaga, nabi ko, Panginoon, patawarin mo ako sa nagawa ko ngayon, nawa yung taong nasaktan mo, pagpalain mo siya, pati mga sila, yung mga sinasabi natin, nakakasakit din ang damdamin, kahit yung mga nasa paligid, no? Kaya bigyan ko ng tawad talaga, nanangin ako. Ngayon, ito binangita sa akin ng Panginoon. Kaya ito yung aral natin. Dapat ako unang mga aral, kasi damang-damang ako ito Ginising ako ng madaling araw ng Panginoon. So, ang ganda ng aral na ito, dapat pala hindi natin pinapatunan lahat. Ang ganda ng aral na ito, sabi niya, ito, stay silent, peaceful, and focus in Jesus in this chaotic world. Ang manalita tayo tahimik, manahimik, mapayapa, at focus tayo kay Lord Jesus Christ. Sa mundong ito na ingay, no, mga ingay, no, gayaan. Sabi rito, basahin natin ito mga kapatid sa yung sa Bible, no. Proverbs 7:28. Ito rin yung magiging ko sa susunod. Even fools who keep silent are considered wise. When they close their lips, they are deemed to have understanding. Ecclesiastes, a time to be silent and a time to speak. Sabi nga magiging ang mga hangal, nagiging matalino sila. Pag sila hindi umiimik, akala mo matalino. Meron palang sa exam sabi niya, merong oras ng pagpapananahimik ay may oras ng pagkasalita. Sige, Angelo. Sabay-sabay tayo, Psalm 46:10. He is still, and know that I am God, I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. Isaiah 30:15. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning in rest you shall be saved. In quietness and in trust shall be your strength, but you would not save me. Habakkuk 2:20, but the Lord is in his holy temple, and all the earth keeps silence before him. Psalm 62:1, for God alone my soul waits in silence, from him comes my salvation. Dito,
pinakikita, ina-emphasize niya yung pagiging pananahimik natin, no? Tagihinsay tayo sa ating Panginoon. Sige, pwede tayong maupo. Ang sabi rito, the world is loud, people are loud. Ang mundo ay maingay, ang mga tao ay maingay. Sabi rito una, value your silence, your peace, and your peace. Focus. Pahalagaan mo ang iyong katahimikan, ang iyong pananahimik. Mag-focus ka, no? Pati yung kapayapaan, pahalagaan mo sa pananahimik mo. Sometimes the most powerful move you can make in life is not making a move at all. It's about stepping back and getting quiet. Hindi lang pinapatulan mo, hindi lang ay nilalabanan mo, no? Minsan, manahimik ka. Be quiet, be silent, no? Because silence, a true silence is not a sign of weakness. Ang pananahimik, hindi ka sumagot. Binira ka, tinamaan ka. Hindi ka sumagot. Ito ang real strength mo. Nananahimik ka. Ba, no? It is strength under control. Control your mind, control yourself. Yung pananahimik, kinokontrol mo yung isip mo. Kinikontrol yung sarili mo. So, bakit kinokontrol? Because hindi kailangan maagaw yung peace mo, yung kapayapaan mo. No? Focus ka sa pinagagawa sa ng ating Panginoong Espiritu. Your stillness transformed into wisdom and discipline wrapped in faith. Yung pananahimik mo ay nagtatransform na napupunta rito ang wisdom. Dito ko nakukuha sa pananahimik mo ang karunungan, disiplina na balot ng papasensya. Yung pananahimik pala, nagiging wisdom pala to pag nananahimik ka. Kasi, pag magandang ka, pero pag magandang ka, hindi ka magkakaroon ng wisdom, hindi ka magkakaroon ng magagandang isipan. Sabi nito, balot ito ng pasensya. Alam mo, binitira ka na, alam mo, mahina yung mundo eh. Lalo pag ikaw ay umaangat, lalo ikaw ay pag nabumunga, lalo pag ikaw, talagang umusigin ka, babanatan ka sa Facebook, sa Instagram, paparinggan ka, no? Pero, pag ikaw ay pangimik, napapalitan daw ito ng kakulungan. No? So, ang makita ng, balutin ka ng pasensya para mapagpasensya ka. Ako, pilit ako sa mga tao na meron ako nakasama. Sa pamilya ko, meron matahimik rito, nagkaagulo na ako. Si Angelo. Pero ang silent daw, mga silent people, napaka-dangerous people daw niya. Meron ako kasama sa church noong year 2000. Napaka-tahimik. At laking tao, 6-footer. Pero hindi siya engineer pa siya. Kasi nagpasok sa akin sa Saudi, napaka-tahimik, napaka-kalmado. No, pagka nagkakaroon ng kilala rin nila Anvin ko eh. Nagkakaroon ng medyo commotion sa ibang nakita ko siya. Tahimik, kalmado lang ka. Anong mas maganda yung manahimik ka? No? Put boundaries to your peace. Magpapagbigay ka ng boundaries, hindi lahat sinasagot mo. Hindi lahat pinapatulan mo, magbigay ka ng boundaries. Igalang mo yung silence mo. Magbigay ka ng boundaries. Hindi dapat, kung mga lahat, pinapatulan mo, konting parinig, nagagalit ka na agad, hindi, magbigay ka ng boundaries. Ang boundaries ng silence mo, pag nagbibigay ka ng boundaries, hindi ka maapektuhan. Kasi naglagay ka ng boundaries. So, hindi ako okay na, pag narinig mo, patugtog ka. Kaya kung nga sa kapitbahay namin, sabi ko, okay, your silence. No? Hindi natin si sa'yo. Respect your peace and your silence and your boundaries for your. Yung nire-respeto mo yung silence mo para sa iyong kaluluwa, para sa sarili mo, para sa paglago mo. No? Ay ako, yan ang kahinaan ko eh. Si RB, yan may nakita. Magdakita ng boundaries. Pag na yung boundaries, hindi ako sasagot, hindi ako maapektuhan. Di parang nakakita na kayo ng isang, kahit sa mga asawa, pag okay, manahimik ka. Ito ang isang katangian na hinangaan ko sa aking mahal na esposa. No, yung mga anak ko nagmana rito, iba nagmana sa akin. Tahimik ka na siya. Tahimik, hindi siya nag-uutos. Pag inutusan ka, hindi mo sinod siya na lang. Pag may naririnig siya, nananahimik ka na yan. No? Parang lagi tayong palaban. Mag-boundaries, bigay ka ng boundaries. Hindi ako palaban, hindi ako lalaban. Amen po ba? Amen po ba? Yeah, respect yun. Parang sa iyong kalo. Kasi
Pag nananahimik ka, nagbigay ka ng boundaries, yung kaluluwa, yung source natin, yung inner na ikaw, lumalakas, tumitibay. Eh, ganito pa. Hindi naman nagpapatibay yung mag-iingay ka. Lalo ang naalala. Pag nagiging ka, lumabang ka, ikaw lalo mapapahamak. Eh, ganito pa yun ito ah. Ano ba, ano tayo, hindi mo na ito sa topic eh. Ang Bible, 400 years na nanahimik. Walang 400 years sa nanahimik. Dinayang mo ito eh. Kaya ewan ko, nakita niyo yung post ko. Sinabi ko ron. Kasi nanahimik si Lord, ang Panginoon, ang Diyos. Wala talaga, walang propeta, 400 years na walang propeta, walang nagpupropesiya sa Israel. Ang Israel talaga, yung panahon na yun, naging ang salita ng Israel, Jews. Pero yung panahon na yun, 400 years na salita, lumawak yung salitang Grego. Naging Greek ang salita ng Israel. Pero may mga tinatawag na diaspora. Itong diaspora na to, ito yung mga maliliit na mamamayan ng Israel na napili pa rin. Kasi nung panahon ng 400 years, nawala yung lingwahe, nanahimik ka na, nawala yung tradisyon, nawala yung kultura. Pero yung magkaroon ng diaspora, yung maliliit na lipi ng Israel, nanatili yung lingwahe nila. Yung tradisyon nila hindi nila iniwanan. Yung kultura nila hindi iniwanan, sila pa rin. Tawag sabi yung diaspora. Dapat yun tayo. Tahimik tayo. Yung hindi nanatili pa rin sa atin yung salita ng Diyos. Sabi nito, respect your peace. Don't let the people who destroy you steal your peace and quiet. Huwag mo hayaan ang tao na ma-destroy ka. Huwag mo hayaan na ma-distract ka. Kasi may mga tao talagang kahit bigyan mo ng 10 billion yan, kahit bigyan mo ng bahayan, gano'n at gano'n pa rin. You destroy you distract you, no? Gano'n at gano'n yan. May mga tao talagang ganyan. Naalala nyo si Nehemiah, Si Nehemiah, nananahimik siya. Nag-quiet siya. Kasi pag hindi ka nananahimik, hindi ka kakausapin ng Diyos. Nananahimik si Nehemiah, kinausap siya ng Diyos. Pumunta ka sa Israel. Dahil lahat, wasak na wasak ang ano ba yung nawasak sa Israel? Yung templo. Lahat, wasak. Kinausap si Nehemiah dahil nanahimik siya. Ang ginawa ni Nehemiah, pumunta siya sa Israel. Binuo niya uli yung templo, no? Huwag mong i-allow, huwag mong pahintulot na sirain ka, wasakin ka. Ipagkibit-balikat mo lang. Silence. Focus your silence and focus your peace and focus on Jesus. May mga tao pala kasi sirain ka, wasakin ka. Pero, don't allow the people to destroy you, to distract you. Amen po ba? Manahimik ka. And next. Ito. Protect your peace and silence. Protektahan mo yung silence mo, yung pananahimik mo, yung peace mo. Those people will distract you. No, protektahan mo. Paano tayo mamana na mabutika? Read through your silence. Manahimik ka lang. O, ano narinig mo? Kasi maingay ang mundo eh. Pag pinakinggan mo ang mundo, pinakinggan mo ang mga tao, madidistract ka. Magagalit ka. Gaganti ka. Ang gagawin natin? Protect your boundaries for your soul. Protekta mo yung boundaries mo. Hanggang dito ka lang, hindi ka sasagot. Mananatili ka. Yung stillness, yung katahimikan, protektahan mo. Po ba? Hindi lang sinasagot natin. Lalo sa sa school. Sa mga school, grabe, binubugbog kasi. Pinakinggan na lahat ng mga estudyante. Diba? Hindi ka tulad ng araw, wala namang away. Ngayon, grabe, binubugbog yung mga estudyante. Kasi lahat, pinakinggan ng mga estudyante, mga sulsul. Kasi ang may dalaga nito, mga sulsul. No? Si Nehemiah, mayroon siyang 3 sulsul. Nung pumunta sa Israel para itayo ang haligi o ang templo, meron siyang 3 si Sambalat. Sambalat 3, no? Nung gumagawa siya, yung mga barikada sa pinapanatan siya. Huwag mong gawin yan, wala yan. Walang kwenta yung pinagagawa mo. No?
They, these people distract you. You're silent in your focus, in your peace. Amen po ba? Amen po ba? No? By the boundaries in isolation is for your soul and peace and focus to your duties and responsibility and boundaries. Yung boundaries mo, kasi pag boundaries, nagbigay ka ng mga silent ka, parang isolation ka eh. Ibig sabihin ng isolation, pinag-iisa mo yung sarili mo. Ibig sabihin ng isolation, hindi ka hinaan ko. Pinag-iisa mo ang sarili mo kasi nagbigay ka ng boundaries para sa iyong responsibility, accountability, na hindi ma-distract. Amen po ba? Amen po ba? Sa mga teacher, sa eskwelahan, sa paaralan, sa lahat ng larangan. No? Meron talagang mga people, mga tao, na they can distract you, they can destroy you. No? Pero manatili kang silence, tahimik ka. Tahimik ka lang. Boundaries, yung boundaries mo ng pananahimik, protektahan mo yan to those people. Dahil may responsibility ka. Silence is power and authority. That's why your soul is powerful. Ang pananahimik ay kapangyarihan o autoridad. No? Kasi tahimik ka eh. Nagiging tanong ka sa mga tao. No? Kaya nga nung nag-aaral ako, meron ako sa klase, lagi siyang tahimik. Pero pag nag-exam, ang talino niya. Tahimik lang siya. Hindi nga siya nag-resign. Akala namin, bobo. Pero nananahimik lang. Yung pala, nung nakausap ko, malaki na kami, kumbaga, may asawa na at kami nakita, tahimik mo dati. Kasi sabi niya, hindi, nakikinig lang ako. Pinaitindihan ko ng lahat. Kasi pag kaya pala sa loob ng klase, pag may mga exam, lagi siyang nangunguna. Yun ang kapangyarihan ng tahimik. Silent is powerful. Si Jose Rizal, bakit siya matalino? Si Jose Rizal hindi siya madaldal. Kung babasahin nyo, si Jose Rizal, nakikinig lang siya. Ngayon, pag tinanong siya, alam niya yung sasagutin kasi yung mga alam ng tao na hindi niya alam na pinakikinig niya, nag-absorb lang siya. Kaya dapat, ang tahimik, matalino, makapangyarihan, authority. Ito ba? Pero yung maingay, madaldal, wala. Sabi nga sa kahoy, ano ba yung sa kahoy ba yun? Pagka, maingay, yung kahoy. Sa lata, kahit sa kahoy. Pagka maingay, walang laman yun. Pero pagka tahimik yung may laman yun. Kaya ang tahimik, may laman niya. The people who carry the silence, these people is dangerous, these people authority, these people authority, powerful, and these people has a wisdom. Ito ba? Silence only not punishment, but is strong to listen to the voice God. Yung pananahimik, ina-isolate ka, sarili mo lang. May mga taong tahimik, mag-isa lang siya. Pero hindi mo pinaparusahan ang sarili mo. Nananahimik ka, no? Because nagpapalakas ka. Kasi ang silent is from the Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi siya maingay. Hindi ka na pakikinggan, hindi ka na bibigyan ng mga press regulation pagka maingay ka. Kaya sabi ng Panginoon manahimik tayo. Hindi po ba? Hindi natin sinasagot. Hindi natin naaway. No? Silent is to kill the distraction surrounding you and you become solid. Pinapatay nito. Yung pananahimik mo, pinapatay nito. Yung mga maingay sa paligid mo. No? At nagiging solid yung kaluluwa mo, yung pananahimik mo, yung pagkatao mo, yung inner yung ikaw nagiging solid. Nagiging matatag ka because of your silence. Amen po ba? Silence reset your energy rate. Pinipreserve pa nito. Pag nananahimik ka, lalo kang lumalakas. Pag nagdaldal ka ng nagdaldal, nangihina ka kasi nagbibigay ka ng force Pero when you keep silence, no? Receive mo yung strength mo, yung kalakasan mo. Di ba sa gera minsan? Hindi pa na tayo. Kasi sa Israel, merong panahon ng gera. Ang gera niyan, taon. Kaya nga umuwi yung alalay ni David Di ba? Pero hindi, sabi niya,
binigyan ng babae kasi yung asawa ni Bathsheba. Pinauwi niya yung asawa ni Bathsheba kasi nabuntis niya lang si Bathsheba, ilang na yun. Ang gera sa Israel, matagal, taon. Sa pisa nung maakro sila, nananahimik sila. Bakit nananahimik? Nag-iisip sila ng strategy. Nag-iisip sila ng wisdom from God. Kaya yung silence, no? Nire-receive mo na yung strength mo. Hindi na. Pag madandan ka, tamo ka ng tamo ng salita, nangihina ka. At naririnig ng mga tao yung hindi dapat marinig. Eh, may po ba? Kita may mga nag-aaway. Maririnig mo na yung pamilya nag-aaway, yun lang ang mga bago nila maririnig mo kasi maingay sila eh. Yung mga nakikinig naman, naririnig nila. Pero kung silence sila, tahimik ka. Naalala ko, nagkagulo rito sa bahay namin. Eh, siyempre, di ba iwasan? Si Ate, no, nagkagulo, tahimik, nakatitingin na ganyan. Napakakalmado. Kalmado ka, calm. No? Silence. Okay? Reserve your strength. I-reserve mo ba lakas mo? True. Silence para nahimik. Umupo ka. Huwag ka nang sasalita. Reserve your strength. Pag may narinig ka, umupo. Silence. Do not allow people surrounding you to steal your focus, so you should remain silent. Huwag mo hayaan na nasa paligid mo na anakawin ang iyong focus. So we should remain silent and focused. Huwag mo hayaan na nakawin ng mga tao na naninira sa iyo, hindi ba iwasan ng persecution? Particularly when you reveal, expose the lies, and reveal the truth. Sino Jesus Christ eh? Pero sino Jesus Christ ha? Yung story, 400 years na nahimik siya. Yung pag, kasi 400 years, puro kasi nunungan na nakikinig ng Israel. Kaya pag-sulpot ng Jesus, yung katotohanan kagad, ang binira niya. I am the way, the truth, and the... Kasi 400 years na nakinig ang mga Israelites sa mga hindi tunay na Diyos, sa mga kasinungalingan ng mga tuturo. 400 years na nahimik ang Diyos. Kaya tayo marunong tayo manahimik. No? Saan ba ako? Silence and peace is the Holy Spirit to support you, and strengthen you, to lead you, and to guide you. Ang pananahimik, no? At ang kapayapaan ay ang Holy Spirit yan. Siya yan. Kaya, the Holy Spirit supports you when you're silent. The Holy Spirit supports you, strengthen you, lead you, and guide you. Manahimik ka. Learn to silence, to listen the voice of the Holy Spirit. Kung ano ang instruction na God bibigay sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? People you drain energy by the positive and negative. I-drain ka, mapapagod ka. People you drain energy by the positive and negative people. Mapapagod ka lang. Pakinig ka lang, mapapagod ka lang. Saan sa kung ito, mapapagod ka. Madidrain ka, matutuluhan ka. So what are you doing? Silence! Keep silence! Kasi didrain ka lang! Protect your silence! Matapagod ka, matutuluhan ka! Protect your silence, protect your peace, and protect your focus on Jesus. Hindi natin nasagot mo, hindi natin nalabala mo, reserve your energy. That God purpose to close to you was to get the story about you and about it. May mga tao na malapit sa iyo. Pero makakala mo, kakampi mo yung pala. Naghahanap lang ng kwento para sa ibang tao, naghahanap ng kwento para sa iyo. At pagkatapos sa kwento, hindi kwento ka sa iba. Protect your boundaries. Protect your peace. Protect your silence. For those people who steal your focus, who steal your silence, who steal your peace. Those people close to you was to get the story. The story and the story of the other people. Hindi po ba? Huwag ka lang bitaw. Protect your silence. Malahimik ka. Pahinga mo lang sila. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nito, first time from those people, they cannot help you but disturb you. Lumayo ka sa mga tao ito. Amen po ba?
Eh, iba, lumalapit pa yun. Ano ang balita? Mga iba, Marites eh. Ano ba, Marites? Ano ba yun? Marites, ano? Marites, tsaka ano? Marisol, lalapit pa eh. Hindi mo mapay, damay! Matitrain ka kasi dyan! Stay away from those people. Matitrain ka dyan! May mga sinira ng mga chismosa. May marami ang kilala na. Magkakasangga sa lahat ng bagay. Magkakasangga. Isang plato, isang kainan, isang pasyalan, lahat. Yung may humento ang tao. Siniraan yung isa. Kinento yung hindi naman totoo sa tao ito. Kinento yung isa. Yung hinentang ito, siniraan yung isa. Na, ito. Naniwala naman. Ito naman, nung parang siniraan yung isa. Naniwala rin. O nangyari? Stop your silence. Protect your focus. Huwag ka maniniwala, hindi lang pinapatulan. Ang gano'n kong kilala magkakaibigan. Magkakasangga. Pero may dumating na isang kaibigan, siniraan yung isa, sinabi yung hindi totoo. Tapos pag lumipat sa isa, sinabi ng isa, hindi totoo, nagkakalit. Hindi kakasuto. Why? Because these people, no? Nag-destroy ng kanilang samahan. Protect your silence, protect your focus, protect your peace. Amen po ba? Amen po ba? Say away to those people. They cannot help you but disturb you. Hindi sila makakatulong sa'yo. Bukulihin ka lang nila. Say away. The moment to protect your access is the moment to protect your peace, your purpose, and your destiny given. Hindi lahat pwede maka-access sa'yo. Magbigay ka ng boundary sa access mo. May mga taong ganyan, kahit sinabi, meron kilala pa, kahit anong mukhahe mo, hindi sila nakikinig. Sila pinigyan niyang buhay. Ang ganda ng mensahe, ganda ng mukhahe. Oo na yun. Pero pag tingin mo, pag naging programa, hindi kasali yung mukhahe mo. Kasi pinoprotektahan niya. Yung access, hindi lahat pwede mag-access sa'yo. Hindi pwede lahat ay pwede makakonekta sa'yo. May mga tao, naka-access sa'yo pero sisirain ka na. Protect your access. Protect your connection. Amen po ba? Amen po ba? Kaya pag may mga tao na no? Kasi, the moment to protect your peace, your purpose, and your destiny given by God, the moment na pinuprotektahan mo ang access mo. Amen po ba? Hindi na. Lalo pag hindi mo kilala. Ganang kakalaman na yung mga scammer. Bumulain. Ang kakabis ng salita. Eh ako, noong nakaraan, may isang araw, bigyan lang daw ako ng 100. Tutubo ro. Sabi ko, bigyan kita 1 milyon yan, papadalan ko ha. Eh, nagkalokohan na. Hindi pwede na maka-access sa'yo. Pagkala mo nilo pa ha, bigyan mo lang to. Pagkala ng 3 milyon ha, bigyan mo number mo. Alam niya na hindi niya ako kaya lokohin. Hindi na pwede maka-access sa'yo mga protect your access, protect your boundaries. Protect your silence, protect your peace and focus on Jesus. Well, stop listening to those people that genuinely care and concern you. Tumigil ka na makinig sa mga tao hindi tunay na nangangalaga sa'yo, nag-conviction sa'yo. Yan o, stop listening to those people that genuinely care and concern you. Tigil mo na. Ang pakikinig sa mga tao, walang genuine na concern sa'yo, magmamalasakit. Walang genuine na nag-iingat sa'yo, nag-care sa'yo. Amen po ba? Amen. Protectan mo. Stop. Ngayon, kung hindi mo kaya is there, ano pa rin, nagsasalita ko rin, listen lang. Pero may boundaries ka na, hindi na ako makikinig sa'yo. Hindi mo na boundaries. Makinig ka lang. But, makinig ka ng boundaries. Protect your silence, your focus. Makinig ka na. Huwag mong paniwalaan. Amen pa ba? Kasi they are distract you, they disturb you, and destroy you. Amen po ba? Amen po ba? Particularly pag may meron ka ng experience. Amen po ba? Amen po ba? You are separate. Ikaw ay ininiwanan. Pinili yung separate person and you are sacred to spread the truth. Jesus and gospel and the divine wonder. Ikaw ay iniwalay
pinili, banal, para ipahayag ang katotohanan ni Jesus at ng gospel. Kaya, protect your silence, protect your family, and protect your husband. Bakit? Pinili, hindi malay ka. Pinili ka. Pinawag, ginawa ka banal. To spread, para ipahayag, ipakalat ang katotohanan ni Jesus. Protektahan mo yan. Dahil pinili ka, inihiwalay ka, pinabawal ka. Protektahan mo yan. Hindi lahat nakaka-access sa unidad, pinapatuloy ng mga at hindi yan iniwalaan mo. Why? Because you are separate, iniwalay, chosen, pinili, sacred, banal, to spread the truth of Lord Jesus Christ and the truth of the gospel. Amen po ba? At pag ginawa mo yan, magiging malakas ka, itibay ka, yung soul mo, patuloy kang lalakas at lalakas. Amen po ba? You are healed and transformed and you're forgiving for me. Silence, divine saying. Ikaw ay pinagaling. Binago ng pagpapatayad sa magitan ng katahimikan. Divine saying that is stillness. Stillness, pananahimik, di ba? Manahimik. Connect to the people who value, care, and consider you. Connect ka. Connect to the people who value you and care of you. Doon ako managta. Sa mga tao, mga malapit sa'yo na pinahalagaan ka. Iniingatan ka, inahalagaan ka. Yan ang connect to the people who value you, care, and concern for you. Doon ako managta sa mga taong. Mga taong, ini. Pinahalaga ka, value. Kung siya mo, pinapapalaskita ka. So, iniingatan ka. Doon ka bang connect? That is your congregation. Sino? Yung congregation mo, particularly. Yung pamilya mo. Kaya nakakalungkot, mga pamilya nagsisiraan. Kasi naniniwala sa sabi-sabi. Protect your boundaries sa your family. Protect your boundaries. Your peace and joy. Your congregation. Huwag ka maniniwala. Bisa nagkakasya. May mga nagkagulo ng congregation. May tumating. Protektahan natin ang congregation natin. Protektahan tayo sa iglesia. Protektahan mo sa sarili mo. No? That is your congregation. Sige. Protecting your access is protecting your access is protecting the people who value you and honoring and respecting those who call you. Pinaprotektahan mo yung access mo, no? Pinaprotektahan mo yung mga tao na pinahalagaan ka. No? Baliwan na. Kasi example, hindi mo pinaprotektahan yung access mo. May tumating na ibang tao, ginaldalaan ka. Hindi mo pinaprotektahan yung nagpapahalaga sa'yo. Kasi pati yung magagakay. Mamaya sinasabi mo, ay yan abiso sa people na pinapahalagaan ka. May kagalculator. Baliwan na ka. Protecting your access is protecting the people who value. Pag pinoprotektahan mo rin yung mga tao pinapahalagaan ka. And honoring and respecting the person for you. At pinahalagaan mo. No? At pinaragan mo. At i-respeto mo. Yung tumawag sa'yo. Yung tumawag sa'yo. Tumawag sa atin. Because someone built and will shape you will truly care and cares for you. Sapagkat merong isang hinahalong sa'yo. No? Nananaga sa'yo. At tunay na nag-iingat at kung siya nagmamalasakit niya. Sino? God is the one who truly cares and cares for you. Because someone built and will shape you who truly cares and cares for you. Sino? God is the one who truly cares and cares for you. Kaya pinadala niya si Lord Jesus. Kaya pinadala niya ang Holy Spirit. Amen. Because God concerns you, cares for you, and protect you. Amen po ba? Amen po ba? Ang kapatid, hindi natin pinapatulan. Save your energy. We are not disturbed. Your energy. We are not disturbed. You respect the Lord. Protect your silence, your peace and joy. Your peaceful. Your focus on Jesus. Kasi kung hindi ka makaka-focus, okay. Ano ang Panginoon? Conclusion, value your silence, peace, and your focus because God does value you. Pahalagaan mo ang pananahimik mo, ang kapayapaan mo.
Ang purpose mo kay Diyos, why? Because ang Diyos ang una nagpahalaga sa'yo. Okay, again, value your silence, peace in your purpose because God first valued us. Paalagan mo ang iyong pananahimik, ang iyong kapayapaan, at ang iyong purpose in this world because God first valued you. Sapagat ang una ang nagpahalaga, ang Diyos sa atin sa'yo. Pero pag-make out ito, let God and take care of it as we God and take care of our life. Take care natin ito. And take care natin ito as we God and take care of our life. Katulad ng pag-iinit natin sa buhay. Kumain ba yung lahat? Panginoon, salamat po sa umaga ito. Pinagpala po kami. Tinuruan po kami. How to be silent. How to be focused. How to be peaceful. Our mind, our soul. Thank you, Heavenly Father. Continue to bless us. Continue to empower us. Continue to strengthen us and continue to anoint us, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Ang sa'yo mga darata kayo sa pagpunta anak natin sa mga sagad mo sa liyon sa nalakanya po sa alang Diyos namin ang sa akin na bumuhay tayo rin doon ngayon sa agad. Thank you for Holy Spirit agad nakasama rin doon sa langit na bumuhay tayo doon ngayon pa lang sa agad. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, in the name of Lord Yeshua, our Savior, Lord, this is our thanksgiving prayer to you. Holy Spirit agad nakasama rin Diyos sa langit na bumuhay tayo doon sa agad. Thank you, Heavenly Father, at naman sige na mas wali ko sa sa ito, nilahat ng kamulian, kaluwalhan, kadamayan, kadamayan, kamulian, kasalamat, Heavenly Father, out of us, second to mas wali ko sa tanging matalis at nakapangilian, pangalan ni Yeshua ng Nazareth, kami Diyos na katigas, at naging tunal na prayer na sa mga masaligan. Kuri ano sa mga tayo, malakas sa sigaw natin. Amen! Bakit? Hindi naman tinitingnan. Okay. Isa, praise the Lord, amen. Po ang pagiging tahimik, no? Yung katahimikan sa kayong pananatili, no? Then, pagpapakita yan ng kapayapaan, nakikita mo sa Diyos. Yan po ay darang tayo sa pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon 2,000 taon na nakaraan. Bago po ang lahat, upang iyong kampan ang buhay na walang hanggan. So, wala pong sabihin na ito pong bagay na to na ginagawa natin. Siya pong pag-alala na meron pong Diyos na nagkatawang tao namatay sa krus at sa ikatlong araw ay muli nabuhay. Ginawa niya po itong pag-ibig na ito dahil po sa ating mga pagkakasala. Gusto niya po tayong makaranas ng kanyang pagliligtas. Makaranas ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Nawa, sa pagkain natin, tinapay at pag-inom natin ng upas, maalala po natin na mayroong Diyos na siyang bibig at tunay na nagpahal sa atin. Kaya po tawid. Lord, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umaga ito na puno ng pag-ibig at kabutihan. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na mayroong Diyos na namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Muli, kami po'y humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Kung ano man po yung mga nakikita niyo sa aming puso na marumi at hindi naging kaaya-aya sa iyo, patawarin mo po kami. Kami po ay inyong linisan, Panginoon po. Hayaan niyo po na sa pagkain namin tinapay
at pag-inom ng upas na siyang simbolo ng iyong katawan at dugo ay maging kalakasan sa aming buong pangangatawan at maging kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Aming Diyos, hayaan niyo po sa aming ginagawang ito ay maalala namin ang pag-ibig, ang sakripisyo, at ang biyaya mo, Panginoon Diyos. Salamat po, aking Diyos. Ito'y pinagkakatiwala ko po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Pagligtas. Amen and Amen. Natira ang buhay na walang hanggan. Kaptan po natin ang buhay na walang hanggan mula sa atin. Ngayon po, itaas po natin ang tinapay at ang sinabi po dito. At nang siya'y mga pagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa ating Panginoon Jesus. Pari na po natin kainin. Ngayon na po, itaas po natin ang ubat at sabi po dito. Gayon din naman, hinawakan ng saro sa pagkatapos ng patanghap. At sinasabi, ang sarong ito siya'y bangkitan sa akin. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisilong sa pag-alala sa ating Panginoon. Pari na po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Sa kanya ang pagpupuri, pagkakila at pagsamba. Okay. Kayo naman po tayo dadako sa ating paghahandog. Maaari na pong maghandog ang labi. Ating pong ipanalangin ang handog natin para sa linggong ito. Lord, maraming salamat po na kami po ay muli mong binigyan ng pagkakataon upang makapagbalik ng biyaya sa iyo. Lord, gamitin nawa po ang mga salaping ito upang sa ikapagpapalaganap at kalalago ng iyong mabuting salita. Itinataas po namin ito sa lahat. Itinataas po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at kami yung dinala dito sa aming bahay Panambahan upang makapakinig ng inyong banal na salita. At maraming salamat din po, Lord, sa taong ginamit mo. Naway kami iyong pagpalain at gabayan sa aming pag-uwi, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Tayo po tayo lahat. Kundi palakpaan natin ang malakas ang ating Panginoon bilang pagpupugay, bilang pagbabalik ng papuri sa natanggap natin biyaya ngayong umagang ito. Napakabuti ng ating Diyos na nasa langit. Amen. 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 The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Pagpalain po kayong lahat. Panginoon, pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito nandirito. Sa loob ng isang linggo, ingatan mo po sila sa mga vehicle ng sasakyan nila, pagpasok pa uwi, sa pagmumotor nila, kung ano man sasakyan nila. Ingatan mo ito, Panginoon, hawin mo ang kanilang daraan na maging mapayapa. Lagi sila makarating sa kanilang pupuntahan, paghahatiran, papasukan ng ligtas at payapa sa piling mo aming Diyos sa masalangit. At lagi sila makauwi ng ligtas at payapa sa kanilang tahanan at madadala ang kanilang pamilya, kanilang mga mahal sa buhay sa piling mo aming dakil ng Diyos. At ihatid mo uli sila rito sa susunod na linggo. Pagpalain mo kami lahat, Lord. Katulad ng pangako mo sa Epeso, Panginoon, higit pa sa aming panalangin, higit pa sa aming inaasahan ay darating ang mga biyaya. Panginoon, mga himala, kabalagang signs and wonder, biyayang financial, material, pangabuhan, physical, minsan emotional. Pagpalain mo, maghimala ka po sa buhay namin. Panginoon, pagyamanin mo po kami upang marami kayong matulungan. Financially, material, pangabuhan, emotional, pagpalain mo rin sa Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos namin, ang manas namin sa ito ang lahat ng kapurihan,
kalwalatian, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan, pasalamat, pasalamat, pasalamat. Sa tanging matamis at makapangyarihang pangalan ni Yeshua ng Nazareth, namin Diyos tagapagtatakisang bukna kay Pilipano at mo sa ganun mo sa lilit. Ito po yung aming samot na langit, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw na, Amen! Amen. Let us all shout, all glory, All glory, all praise, all praise, all worship, all mercy, all honor, all honor, all power, all power, and all and all thanksgiving thanksgiving belongs to you alone. belongs to the Lord. Jesus Christ.